banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung pagninilaya ng tao, hayop, tao, mayroong araw ang pagsilang, may oras. Sa isda, ganun din, kaya lang walang nakababatid, sapagkat sila'y nasa dagat, nasa ilog, nasa sapa, o kung mayroong isda sa bukid. May pispan na tinatawag, subalit ang tao. Kaya na itatakda at nasasambit ang kaarawan niya, tinatala. Subalit sa hayop, kahit itala, hindi binibigyan ng pagdiriwang. Kaya kung susuriin niyong mainam, pinakamataas na antas ang ibinigay ng Ama sa nilikha niyang mga tao sa lupa. Kaya't kung ito ay pahahalagahan ng tao, tuwirang masasabing, kay palad ng tao, kay buti ng Ama sa pagbabahagi niya ng kahalagahan at pagpapahalaga sa lahat ng mga anak niya. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Salamat sa Panginoon at dumating yung araw na patotoong takda-takda. Lihim mong ginawa, may lalantad sa madla. Welcome po. Tumakas. Mga minamahal, kumusta po yung Amerika? Welcome po. Takda na pong muli ay pasalamatan ko ang anak na si Jacel. Kaya sinenyas ko si kapatid na Mirna na ako naman ang magbabahagi doon. Sila po ay salamat anak. Totoo po yan. Si Jacel po ay nangangalaga rin po isa sa damit ko. Isa po siya sa mga nangangalaga. Kaya marami pong salamat sa Ama. Maraming nangangalaga sa akin. Ito po ang biyaya ko at pagpapala. Maraming nagmamahal, nagpapahalaga. Salamat sa inyong lahat na nagpapahalaga, nagmamahal, sumusuporta. Hindi ko man po masambit ang lahat ng mga pangalan ninyo at baka ako'y mayroong makaligtaan na hindi itala sa isip ko kung anong mga pangalan ay magkaroon pa po ng daan ng di man kayo sa iba'y pagkakasala, kaya hindi na po ako magsasambit. Subalit nang dahil si Jacel po ay kaarawan niya, nais ko po siyang pasalamatan sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tagapamalansya ko po siya, tagapagtahi kung may nakikita siyang sa mga damit ko, may laslas, may natastas baga, mayroong lalagyan ng automatic, ng po ba yung kawit. Siya po yung makutikot na talaga pong hindi nila ibababa yung damit ko hanggat hindi po
na isasaayos. Na hindi ko po araw-araw nagagawang pasalamatan siya at salamat po sa Panginoon. Hindi nila ako hinahanapan na sabihin pang, salamat ha, salamat anak. Kundi lahat po sila na sa akin nagbibigay ng kaukulang. Sabi ko nga, hindi naman po ako dapat paglingkuran nyo, subalit pinakita lang po ng Panginoon at pinakilala niya ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa mga ginagampanan po sa akin ng mga alagad ko. Na tunay na, kasi po ay, siyempre hindi ko na po kayang maglaba, hindi ko na kayang mamalansya. Na sa dating buhay ko, pag mayroon ako nakitang hindi ko gusto sa damit ko, talagang ako po ang maglalaba, talagang kahit na ano po talaga ako. Subalit, naramdaman ng Diyos yun, nakita po niya kung paano yung sakit ng kalooban ko na ayaw ko yung natatambak yung gamit ko, ayaw ko yung pag tumingin ako sa sisidlan, tambak-tambak, yung hindi ko na. Gusto ko po kasi, pag sinuot ko kung hindi ko man maayos tong araw na ito, may bukas, ay ayaw kong abutin ng ilang araw para akong nangangati ang mata. Hindi po ako makasigaw, hindi ako pwedeng magalit na magsalita sa tulad sa dati. Ang dami pong dapat baguhin at nararapat na pagtimpiin kapag isang apo kunching ka. Subalit, nang dahil po sa kanilang katauhan, ang lahat po ng aking hinahangad, ang hinahanap, ay ibinigay sa kanilang mga alagad ko. Salamat kay Jacel, katugma po ni Nanay Mirna niya. Sapagkat sila po yung nagpaplantya. Si kapatid na Mirna naglalaba ng panlakad ko, ng mga sutana ko. Si Cecil po yung, tsaka si Malu, yung pang-araw-araw ko. Dahil wala naman po akong anak dito na maglalaba. Kilala nila ako, alam nila yung damdamin ko. Ako po yung ang hindi pa nababago sa akin at hindi naman po dapat baguhin ng Diyos. Dahil hindi naman talaga dapat burara yung tao. Gusto ko pag naplantya na yan, talagang kahit pagpuyatan ko, hindi ko titigilan hanggang di ko tapos. Subalit, sa ginagampanan ko po, lalo na ngayon, walang oras yung pagdaloy ng mensahe. May oras talagang maging pamilya ko po. Ayaw ko pong magsalita, ayaw kong ihayag, ayaw kong, hindi naman kailangan, sabi nga po ng mga alagad ko, hindi naman kailangan ipagmagaling kung anong ginagawa mo. Hindi naman kailangan sabihin pa sa tao, ba't hindi ka nakaganito, ganito, ganun. Sapagkat wala naman po kinalaman yung mga pinagkukwentuhan mo na yan. Kung walang pandama, pagtatawanan ka. Kung hindi naman ay pagchichismisan ka. Kaya kayong mga nakakaintindi at nagkakaunawaan sa bawat isa, kayo na lang magtinginan, nagkakaunawa na kayo. Buhay po ba ang Ama? Mapakahirap na masarap sapagkat ayaw ko pong masabi nilang inaapi ko sila o parang sinasamantala ko. Pero salamat po sa kanila at pag hindi ko binibigay, kinukuha nila talaga. Hinahanap. Isa po tinatago ko na pero papasok po sila sa kwarto ko at talagang apoy damit na marumi. Ay maraming salamat po. Sila po lahat. Kaya kung minsan po, alam ko naman pong hindi pa perfect, pero hindi po ibig sabihin pinagtatanggol ko yung mali. Pero alam po ng Panginoon kung ano ang mga ginagampanan naming mga naglilingkod, katulad ng mga CAPS, alagad, choir, IT team. Kaya kung mayroon pong kapintasan na naghaganap, unang-una po ako nasasaktan na parang isang tunay na magulang. Totoo po yan. Hindi po ba pag mayroon kang mga anak, yung kapintasan nila, nasasaktan ka bilang magulang?
may manugang ka kung mahal mo, mga apo mo. Di po ba, ang mga mahal mo nasasaktan kapag may sinasabi yung kapwa mo? Kaya nung minsan po may nagtanong sa akin na, oy, ba't yung mga alagad mo mayroong, bakit? Huwag kayo akong humusga. Kung ang panahon ni Kristo noon siya na mismo kasama, may pagkakamali pa yung mga alagad, di po ba? Sapagkat hindi ko po naman kinukonsinti yung mali at kami-kami nang nagkakaintindihan at nagkakaalaman kung paano kami nag-uusap-usap para itama ang mali. At kung paano po itinutuwid ang bawat isa'y wala namang nakaririnig na't pangangalandakan mo pa. Ikukwento mo pa kahit kanino. Bakit? Para po ipangalat mo yung mali ng kapwa mo? Hindi po yun sa Diyos. Kung mayroon man po pinag-uusapan, halimbawa, may nahilad ka sa alam mo ang kapatid mo, hindi ibig sabihin na ichinichismis mo o kaya dinadalahira mo yung kung sino kinuwento mo, kundi isang pagpapahalimbawa. Nang sa gayon, kung ang problema niya ay sa ganon, ay may makuha siyang solusyon sa isip niya na hindi lamang pala ako. Subalit, hindi ibig sabihin ay sisiraan mo ang sinuman sapagkat kung lingkod ka ng Diyos ay hindi ka dapat manira ng sinuman. Kundi bagkus, sabi nga po ng Panginoon, ang butas ay tagpian, ang warak ay sulsian. At yan po ang dapat na nagaganap sa isang samahan. Hindi pangungonsinti yun, kundi pagmamalasakit na may pagmamahal. Subalit, ang gusto po yata ng iba, kapag may sinabi sa iyo pagalitan mo at itiwalag mo, hindi po ganun ang Diyos. Sapagkat habang may magagawa ka, lilikumin mo, hindi mo itatapon. Sapagkat ang Ama ay tagatipon ng kanyang mga anak para alaya ng biyaya. At ang Kristo naman po ay tagalikom ng magiging tapat at totoo sa Ama. At dahil tagalikom ay hindi naman po pagdaka ang mga may kasalanan ay tatapon, kundi binibigyan pang pagkakataon para sa gayon. Kung may panahon pat may pagkakataong magaganap na magbago, ay makapagbagong buhay. Ganun po. Hindi ibig sabihin ay nakikita yung pagkakamali, hindi po binibigyang pansin, hindi binibigyang tuon. Bakit ko po ito tinuran? Ganyan din po sa pamilya, sapagkat naabot ko at batid ko kung ano yung kalalagayan. Nasabi nga po nila ay, hindi na dapat pang ibahagi kung ano man ang problema nilang pinagdaraanan ngayon. Totoo po yan. Inyo pong pagnilayan, kung ang inyong pagbabahaginan ay may takot sa Ama at lingkod ng nakikipagtotoo, para lamang magluwag ang puso ninyo ay makadama ng yung po bang pakiramdam na mabuti, pwede po niyong ibahagi. Subalit kung katulad mong marupok, mahina pa, huwag mo ibabahagi, kakalat lang ito. Sapagkat kung siya sa sarili niya, hindi siya makapagtimpi, ikaw pa kayang naglahad sa kanya ng problema mo na hindi niya kayang lutasin. Ganun lamang po, na kaya nga po, kung susunod lang ang tao sa banal na aklat, ay wala pong maghihidwaan, maghihiwalayan, mag-aalitan. Sapagkat pagmamalasakitan, pagmamahal, pagpaparayaan, pagpapakumbaba ang dapat gawin ng bawat isa. Sa madaling salita po, bilang kapatirang Divine Mercy, hindi po ba't dapat ay isang halimbawa sa lahat ng gawain kung mayroon mang kamalian, ay hindi na po dapat yan tingnan, kundi kung ano ang magagawa sa ating komunidad, sa ating pong samahan, siya po ang dapat nating gawing marapat upang sa gayon, kung ano man ang dapat pang ipuno at dapat namang alisin, ay siyang dapat maganap para maging matibay ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Huwag po tayong tumulad sa iba na kabanalan ng tinutupad.
masamang pag-uugali naman ang ginaganap, ang nagaganap. Buhay po ba ang Ama? Hindi maaring pagmamalinis ang gagawin ng taong naglilingkod, kundi dapat maging malinis sadya. Hindi dapat maging isang mapagmapuri ang isang naglilingkod, kundi dapat ay kapuri-puri ang ginagawa sa pananaw ng Amang dakila. Alalaumbaga, huwag kang gumanap at huwag kang tumupad ng laban sa iyong kalooban para hindi ka masakitan at hindi ka mahirapan. Sapagkat lahat ng ginagawa ng tao, kung bukal sa kalooban at totoo sa kalooban, hindi magsasawa, hindi manghihinawa, at hindi masasaktan. Subalit sa lahat ng gumaganap at tumutupad ng napipilitan lamang, nagpapakitang tao lamang, nagmamapuri lamang, nagmamagaling lamang, tandaan po ninyo, hindi magluluwat, magsasawa, susuko, tutugot, manghihinawa. Ganon din po sa kabanalan. Kung ang pagpapakabanal mo at pagbabagong buhay mo ay pasakasaka lamang kapag may nasisiyahan kang damdamin, kapag may biyaya ka, kapag tinutugon ka ng Ama, pag sinasagot ka niya sa iyong mga kahilingan, binibigay niya, tuwan-tuwa ka, saganang-saganang isip mo sa paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Pag hindi ka na tinugon sa araw na yon, sa bukas pa at sa makalawa, nanghihina ka na, nawawala na yung pananampalataya mo, hindi ka pa totoo. Ang gusto mo lang pala ay kagaanan. Subalit, nang dahil po ibinigay ng katapatan at pagpapakababa ang paglilingkod, hindi nyo po mababanaag sa mga naglilingkod ng totoo tapat kung ano ang mga pinagdaraanan. Ganon din po sa mga matapat ng tagasunod, sa mga mahigpit ng tagasunod, sa mga totoo ng tagasunod sa gawain ito. Ang anumang mga pinagdaraanan ay hindi naging sagabal, dahilan para sila'y tumugot sa kanilang pagtungo rito, pananalig, pagtitiwala. Sapagkat, paano mo mapapatotohanan ang totoo mong pagtitiwala, pananalig, kung lahat ng dinaranas mo'y nakakatuwa, nakakapagpasaya, kasaganaan, walang problema, hindi ka dun masusukat ng Ama. Subalit kung sa kabila ng mga pinagdaanan mo, wala kang inasahan, wala kang pinagtiwalaan, kundi makakahulagpos ka, makakasadsyad ka, magtatagumpay ka, patutunayan ng Diyos na kinikilala mo, ng Diyos na sinasamba mo, ng Diyos na tinatawagan mo, Siya ang sa buhay mo, Siya ang pinanaligan mo, Siyang lulutas ng lahat para sa iyo. Kaya anak, manalig ka ng iyong kasalukuyang dinadala. Magaan mong matatahak ang pananampalataya, magaan mong madadala, at mahuhulagpusan mo may tagumpay, nakakamtan. Ganun lamang ang buhay. Sapagkat, sino ba ang inatasan ng Ama na hindi tiningnan, sinuri ang kanyang kakayahan? Subalit lahat ng nagpakatotoo, sa oras ng kagipitan, siya naman ang aasahan. At kailanman, wala pang binigay ang Ama. Araw-araw mang maglingkod ka sa Kanya na hindi mo kaya. Sapagkat ang kaya mo lamang ang siyang sa iyo'y ipadadala. At ang kakayanin mo lamang ang siyang sa iyo'y pagagawa niya. Maliban doon, ikaw ba kung ang anak mo'y mahal na mahal mo, kahit gustong-gusto mong ipagawa sa kanya yung gusto mong gawin niya, at alam mong hindi niya kaya, pipilitin mo ba? Ganun. Doon pa lamang sa sarili mo, magsuri ka na. Ano pa kaya ang Amang tunay na dakila't batid ang lahat para sa tao? Sa makatwid, kung siya ang sinasamba, pinagtitiwalaan, magpakatotoo lamang at magpakatapat, patutunayan niyang siya'y totoo, tapat din kanino man.
Kaya mga mahal ko, nawa ang patutuong kayo'y lingkod at patutuong kayo'y tagasunod, tuwiran niyang mapatunayan ng bawat isa ng nasumpungan sa dakong ito ay di huwad kundi tapat. Hindi bulag kundi liwanag ang taglay. At siyang nagmumulat sa mga bulag para makakita ng liwanag. Sapagkat hindi man nakikita, kung susuriin ang taglay at bahagi, ikaw na walang kakayahan, magagawa mong hintayin ang kakayahan ng pinaglilingkuran mo. Sinasamba mo at tinatawagan para ibahagi sa iyo, makaya mo ang di mo kaya. Mga mahal ko, subayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ganyan ang Ama. Pag alam niya ng mahihirapan ang damdamin mo, aagawin ka. Pag alam niyang tutulo na luha mo, papawiin niya na. Kaya't kung kayo po ay totoong nakasusuri sa kalooban ng Ama, hindi matitigmag ng luha ang inyong mga mata. Bagkos, sa pagpaparangal at pagpupuri sa Kanya ay maluluha ka, subalit hindi sa galit, poot, hinanakit, inggit, selos, at hirap na dinaranas. Sapagkat ang Ama ay kagaanan sa lahat ng anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, 12 taong kang naghirap, 12 taong kang sinubukan, manalig ka. Sa ika-13, pinalaya ka at palalayain ka. Tama po ba? Sapagkat hindi kay binuhay sa mundong ito at di ka binuhay ng Ama para araw-araw pasakit ang danasin mo. Tama po ba? At hindi kanya pinaglingkod para ikaw ay magpakitang puri lamang, kundi para siya'y purihin mo. At hindi kanya pinaglingkod para ikaw ay pasakitan, kundi maging isang halimbawa ang dinaranas mo para sa pagpapatibay mo sa iyong kapwa na kung tutulad din sa iyong ginawa, sila rin ay makakahulagpis ng tulad mo pagkahulagpos na dinanas. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat ng tao ay may pagninilay, pagbubulay na tinatawag, yung bagang pag-iisip, pagsusuri, walang taong mahihirapan sa paghahanap ng galak. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kasalukuyan nga po kaninang umaga, hindi ko nasagot sapagkat may kausap ako at pagkatapos ay nagmensahe sa internet hanggang sa umuwi na po kami. Hindi ko nasagot. Subalit, sabi nga po, ang nawala mo anak, manalig kang papalitan masigit pa. Buhay ba ang Ama? O kung isipin mo, sasabihin, ba't teka nawala? O hulaan mo ngayon kung sino kumuha. Ba't nalalaman mo kung sino kumuha? Sa totoo lamang po, ganon ang Ama. Bilang lingkod ka, yung humihingi ng saklolo sa iyo, sa patnubay niya, liwanag niya, kapangyarihan niya, matutulungan mo. Subalit, ikaw na lingkod niya, wala kang aasahan, kundi siya. Ba't sinabi pang lingkod ka kung sa kapwa mo rin naman naaasa ka? Ikaw ang pag-asa ng kapwa mo bilang tunay na lingkod at naglilingkod. Subalit ikaw, sa kanya ka naman huhugot para ikaw naman damayan niyang may dumadamay sa kapwa niya. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung minsan, Panginoon, nawala po yung ganito kung saan po kayo nakarating. Pababatid ba niya yan kung magkakasala ka? Ngayon, dahil hindi niya pinabatid, bayaan mo na, pabaliwala mo na lamang para nang sa ganon, anuman yung nawala mo, magaang bumalik sa'yo. Yan po ang tao.
na nakakakilala sa Ama, sapagkat bibigyan kanya ng pangunawa at bibigyan kanya ng malawak na pagkaunawa. Kaya sa mga naglilingkod ng tapat at totoo, pag mayroong nakitang kasalanan sa kapwa niya at mayroon siyang nalamang kasalanan yung kapwa niya, hindi niya chinichismis, kundi hinahain niya sa Ama, inyaalay sa kanya, na nawa yung taong yaon ay magliwanag, mabuksan ang pangunawa at huwag patuloy makagawa ng masama. Subalit ilan kaya ang nagsasabing Ama, 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 Panginoon, 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 na ang kahihiyan ng kapwa niya ay pinagmamalasakitan niya? Mga mahal, tamang kung minsan ang katiwalian ay dapat ilantad. Subalit ikaw na anak ng Ama, pabayaan mo ngang humatol ay Ama. Buhay ba ang Ama? Ganon at gayon ang gawain ng tao sa lupa. Subalit sino nga ang magtitiwala at maniniwala sa totoo at tapat kung walang magpapakatapat at magpapakatotoong tulad ng nagpapakatotoo nagiging tapat at marapat. Kaya sa lahat ng tao, kailangan ng katotohanan at katapatan upang sa kapwa niya'y matutong magtiwala. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kanina po, hindi niloob na mabasa ito. Subalit ngayon ay niloloob na mabasa. Bagamat bukas iba na yung pagbasa. Ano po? Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Bagamat di po binasa ito kanina, subalit ang pahayag ay nakaakma pa rin. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang iginagalang. Sa lungsod ding iyaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis, saka paparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang isang masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila magtatagal, yaon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Mamahal, alalaong baga ang ibigitura ng Ama kung ang isang masamang hukom, kahit na nagluwat ang panalangin o kahilingan ng isang babae, bandang huli, nakapag-isip din na ibigay na niya. Ang Ama pa kaya? Kaya sinong matimtimang birhen, sabi ng tao, sa salitang tao, matimtiman ekang birhen. Sino po ba'y matimtimang birhen? Si Maria. Sino naman ang taimtim manalangin na kung hindi man pagdakay binigay ang kanyang hinihiling,
siya kaya'y batahin na biguin. Hindi. Sapagkat nakikita ng ama sa kanyang katapatan, dapat na siyang pagbigyan. Buhay ba ang ama? Kaya't sino ang tapat at totoong anak niya, na bawat araw ay hinagpis ng buhay ang nakamtan. Kaguluhan sa buhay ang dinaranas. Hirap ng buhay ang tinatahak. Wala. Sapagkat walang makapagpupuri sa kanya kung hanggang sa namatay ay hindi guminhawa ang kalooban niya. Kaya nga't may nakapagpurit, nagparangal at nangalandakan sa kanyang kadakilaan, ang mga nagulapi, ang mga nahapis, ang mga nawala ng laban at pag-asa. Siya ang pag-asa. Siya ang magtitindig, siya ang magbibigay, lugod at galak. Kaya naisiwalat ang naganap sa buhay na itakda na malathala sa lupa. Buhay ba ang ama? Kaya sa makatwid, mga mahal, kung ang katapatan ay nasa puso ng sinuman, walang hindi makakamtan sa kanyang kahilingan. Kung nararapat na ngayon din ay ibibigay para kanyang ikagalak at ikasiya, ibibigay yan ng ama. Subalit kung nakikita ng ama na hindi ko man ibinibigay, hindi ko naman siya pinababayaan at nakakahulag po siya at nakakaraos siya, anong bali naman kung paghintayin ko ikaw? Yan po ang tanong niya. Kaya, sa madaling salita, kung mayroon mang hindi pagdakay nakakamtan sa kahilingan, pagbatahan mong pagtiwalaan ang ama mo, kakamtin mo rin ang bukas mo. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyo pong lahat, tulad ng bulaklak, hindi pagkatanim ng sampagitang ito agad nagbunga siya. At nang magbunga naman, nagsimula muna siya sa buko. Bago pa siya bumuka. Mga mahal, sa pananampalataya man may buko pa. Subalit kung patuloy kang magpapadilig at magpabahagi sa ama mo na magbubuka ng pananalig at pananampalataya mo, darating din yung araw ang pagtitiwala mo ay magiging lubos sa kanya. Kaya kung lahat lang ng tao ay kikilala sa totoo at iwawaksi ang hindi dapat at marapat, magiging bulaklak sa pamumukadkad na lahat ay kanyang makikitang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? At takda na rin po para may siwalat din ang mabuting ginawa niya sa akin, sa aking pamilya, sa aking kami po. Salamat po kay Nanay Peli. 3 Maria na kumpleto rin. Sila po yung 3 Mariang tagasunod na hindi po tumutugot kahit ang daming pinagdaraan ng problemang nalalagpasan naman lahat. Tama po ba? Nandyan pa rin po sila at hindi sila naging sagabal kanino man at di naging hadlang sa kanilang pananampalataya sa dakong ito ang mga pinagdaanan nila. Salamat po sa kanyang mabait na anak na talaga namang sila pa po ang sumundo sa amin sa airport para kami kuhanin doon at nag-stay in kami ng ilang araw at gabi na dapat po ay magbabayad kami pero nalibre kami. Buhay po ba ang Diyos? Kaya saan man punda ko magtungo, ang isang naglilingkod may sumasalo, may nangangalaga. Kaya ako po, kahit saan ako magtungong dako, hindi ako nababahala, hindi ako natatakot, sapagkat hindi ako nagtungo doon para magliwaliw. Kundi, ako'y nagtutungo kung saan man dako, kung kalooban ng Ama, kung hindi, hindi ako nakakaalis. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa makatwid at madaling salita, kahit saan, nandoon ang saklolo ng Ama. Kahit saan, nandun ang biyaya niya. At kahit saan, hindi ka pababayaan kung kikilala ka at tutupad sa salita niya.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya, maraming salamat po muli. Hanggang sa kami ay umuwi ay hinatid pa rin kami. Ang kanyang anak ay umalis muna sa opisina at sinundo kami sa tahanan, hinatid kami sa airport. Hanggang sa kami po ay papasok na doon sa, ano ba tawag doon? Hindi, nakalagpas na tayo sa immigration. Doon, maghintay na tayo sa, ay ayaw sabihin. Nakatingin pa rin po at dyan, nakaboard na kami, boarding house. Hanggang sa purihin ng Ama. Sabi ko, Ama, napakabuti mo, napakadakila mo, tunay na buhay ka. Sapagkat, kaya naman, pinagalak siya ng Panginoon. Wala siyang kamalayan na promote yung anak niya. Kung hindi sa Espiritu, di niya malalaman. Ay, kaya pala kanilibre ako. Ikaw ba't di mo sinasabi? Bananay, ba't kukwento ko pa sa iyo? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Buhay na buhay siya. At kung magpapakatotoo ka sa Kanya, patutunayan niyang siya'y buhay at hindi patay. Kaya kahit ilang panahon pang lumipas, pag gusto niyang ilantad, ilalantad. At kapag ikaw ay gusto niyang pagalakin at aliwin, may pamamaraan siya. Kaya mga mahal, dapat bang kayo ay mawalan ng tiwala na may bukas pa? O dili kaya'y dapat bagang mawala ng paniniwala na ang hinihintay mo ay hindi magaganap sa buhay mo? Aba, kapag nawalan ka ng pag-asa sa buhay mo, patay ka na. Subalit habang buhay ka, lumaban ka't umasa ka, Diyos mong tinatawagan ay kikilos sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O tanungin ko po kayo, sino po ba ang may sorpresa sa kanyang kapwa na sinabi niya? Kaya nga tinatawag na sorpresa, walang makakaalam kahit na sino, ano? Subalit, pag hindi sorpresa, ibubulong mo sa isa. At yung isa na yon, sasabihin niya, sorpresa yun eh. Pero pilitin mo ako, sasabihin ko. Buhay ba ang Ama? Ganon po ang Ama. Nang dahil di siya nakikita, lagi siyang masurpresa. At ang surpresa niya, kapag sa palagay mo'y hindi ka niya dininig. Sa palagay mo'y parang nalimutan ka niya. Sa palagay mo'y parang kinalimutan ka niya. Sa palagay mo'y parang ang hirap-hirap na. Subalit, dahil tapat ka, isang iglap, pinakita niya, anak, di ako nakakalimot. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo ng maliwanag na pagninilay, pagbabatabaga, upang sa inyong pagninilay na pinagbatahan ninyo, matugunan ng mga tanong nyo, kayo rin mismo magpapatotoo, ang Diyos na sinasamba nyo ay di patay, kundi buhay. Kapag tinalaga ng Ama kung ano ang dapat sa iyo, ayaw mo man, siya pa ang lalapit sa iyo para ibigay niya yung nararapat sa iyo. Subalit kapag hindi takda sa iyo, kahit gusto mo man at inaabot mo na lang, lalayo pa ito. At yan ang dapat ninyong pagnilayan. Subalit dahil tapat kang anak at totoo kang anak, di mo man nakikita, pinaniniwalaan mo at nagtitiwala ka sa bagay na alam mong ibibigay din sa iyo ng Diyos mo. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo ng pagtitiwalang matapat nang kayo'y makatanggap. Tayo na po. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya
manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam ko di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Si Caps, tatay, hindi po ay tumakas kahapon, kaya ngayon lang po natin nabati. Happy birthday po! Kahapon po birthday niya. Lahat po ng may birthday kahapon tumakas. Kasi po ay marami daw po silang handa, kaya nagsisitakas. At kung sino po ang may kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. Di po ba ang sarap nung hindi naman kayo magkapatid sa laman, subalit dahil magkapatid kayo sa Diyos, Espiritu, kayo ay nagdadamayan, nagmamahalan, tama po ba? Kaya ang sarap, di ba ga? O, managana kayo. Yan, mamulot na kayo ng mamulot ng biyaya. Maraming salamat po sa may halaman ng sampagita na walang sawang nagbibigay sa atin at ng ilang-ilang. Alam niyo po, yung sampagita, simbolo po ng bango ng buhay, ng kasaganaan. Ay, bahala na kayo. Kahit ano sabihin ko, hindi nyo paniniwalain, hindi tatama sa inyo, hindi magaganap sa inyo, hindi nyo kakamtan. Ano po? Basta sabi nga po, anumang mabuti na hindi mo pinabuti, masama ang resulta. Subalit, kapag masama man sa palagay mo, pinabubuti mo, mabuti pa rin ang kakamtan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, tipunin niyo po yan at sa bagong taon ay inyo nang sunugin. Ano po? Kayo po, siguradong sigurado, wala sa inyo ni isa man na walang gustong hilingin sa Diyos. Ano po? Tama po ba? Kaya po kapag humiling kayo, gawin nyo pong dito nagmula. Huminga nga po kayo ng malalim. Isang tinik na bunot. Pangalawang hinga. Pangalawang tinik binunot. Pangatlo, kapag may tinik pa kayo, kayo na ang may sala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tandaan ninyo, masarap
ang nabubuhay na walang dalahin at dinadala sa damdamin. Hindi nakapagpapahirap ng pag-iisip, nakapagpapagulot, nakapagpapalito ng pag-iisip, at nakapagpapahina ng pananalig at pananampalataya, nakapagpapagupo ng katawan. Masarap ang paghiga mo, wala kang iniisip, kundi ang Diyos mo na bukas ay may ibibigay na mabuti sa iyo at pahihimlayin kang mainam sa magdamag. Masarap ang paghininga mo ay hindi mahirap para sa iyo, sapagkat walang dala-dala na nakakapagpahirap, kaya ka nagbubuntong hininga. Masarap ang bawat araw, bukas ka ng bukas, sapagkat di ka nagsasawang maghintay para bukas. Sapagkat ang batid mo, araw-araw may bukas, ligaya ang dulot ng Ama. Maligaya ang taong araw-gabi man, walang iniisip na masama sa kapwa niya, kundi lahat ng iniisip niya ay pawang sa ikabubuti ng kapwa niya at sarili niya. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa niya, nakalulugod sa pananaw ng Ama niya. At ang bawat minahal niya dahil sa Ama niya, Ama ang gaganti sa kanila. Pagpalain kayo.